kung pumitas ng kamatis. Naisipan ko kasing kumuha ng kamatis para kapag nangailangan kami ni Harleen, hindi na kami lalabas ng kwarto. Habang pababa ako ng hagdanan, nakasalubong ko naman si Ronel, ang lalaking matagal nang nanliligaw sa akin, pero hindi ko pinapansin. "Oh, Christine, ano yan? Kumuha ka sa kamatis ni Aling Susan?" Medyo nang asar niyang sabi. "Huwag kang maingay, para kang timang." Saway ko sa kanya. Sabay na kaming naglakad paalis. Hinatid niya ako sa pintuan ko. Pero bago ko isara ang pintuan, may sinabi pa sa akin si Ronel. "Christine, huwag kang masyadong pupunta ng rooftop kapag ka nandun sa Aling Susan. Lalong huwag kang pupunta ng gabi." Sabi ni Ronel. "Ano ba ang problema? Bakit pa ayaw niyo akong nalapit kay Aling Susan? Wala naman siyang ginagawa sa akin eh." Katwiran ko. "Mas matagal na kaming narito kumpara sa'yo. Kung anong mga sinasabi namin, sundin mo na lang. Maniwala ka sa akin. May di tama kay Aling Susan." "Sige nga, Aber. Anong mali kay Aling Susan?" Tanong ko. "Basta, bahala ka kung ayaw mong makinig." Sabi ni Ronel. Seryosong mukha niya nang maglakad na siya palayo. Napailing na lang ako sa mga sinabi niya. Isinara ko na agad ang pinto. Inilapag ko muna yung kamatis sa platuhan namin. Isinalampak ko muna ang sarili ko sa kama. Napagod kasi ako sa paglalaba ng mga oras na yun. Hay nako, kapagod naman. Mga ilang sandali lang, hindi ko alam kung bakit napalingon ako sa kamatis. Paranoid ako nun. Kasi akala ko biglang gumalaw yung kamatis. Lalapitan ko sana yung kamatis. Pero bigla ko namang naramdaman na parang may dumaan sa bintana. Dali-dali akong dumungaw dun. Wala naman akong nakita. Nang babalik na sana ako sa kama, nakakarinig naman ako ng malakas na pagaspas. Muli akong sumilip sa bintana. Pero malaking anino lang ang nakita ko sa itaas. Hindi ko sigurado kung anong klaseng anino iyon. Pero noong mga sandaling iyon, bigla ko namang naisip na umakyat ang rooftop. Malakas kasing kutob ko na doon pumunta yung anino. Sakto naman na dumating si Harleen. Hindi natuloy ang lakad niya. Kaya dali-dali ko siyang hinila. "Saan ba tayo pupunta? Hindi ba ako nakakapagbihis?" Iritadong tanong niya sa akin nang sapilitan ko siyang isama. "May nakita kasi akong malaking anino sa itaas. Pakiramdam ko, nasa rooftop yun. Samahan mo naman ako." Pagkasabi kong iyon, biglang nabahala ang reaksyon ni Harleen. Wala nang salita ang narinig ko sa kanya. Pero nararamdaman ko na para bang di na siya komportable. "Sigurado ka ba, sis? Bakit pa kasi interesado ka?" Nag-aalalang tanong ni Harleen. "Hindi ko alam. Basta, naku-curious ako kung ano yun." Sagot ko na lang. Nang nasagdan na kami ng rooftop, pareho naming naririnig na may tao sa itaas. May sandali kaming narinig na parang lumilipad. Pag-akyat ko ng rooftop, wala na kaming nakita na kung ano. Pero naramdaman ko na parang may tao sa kamatisan noong wala pa kami. Para bang bigla na lamang ito umalis agad. "Naramdaman mo pa?" Tanong ko kay Harleen. "Ang alin?" Pagtataka niya. "Yung kanina. Parang nandito siya nakaupo. Dito sa harapan ng kamatisan ni Aling Susan." Sabi ko at palingon-lingon pa sa paligid. "Baba na kaya tayo? Para tayong tanga rito." Sabi ni Harleen na nababahala pa rin ang itsura. "Bakit ba takot na takot ka?" Tanong ko sa kanya. Hindi na naman siya nakasagot. Ramdam ko yung kaba niya dahil sigpit ang hawak niya sa akin. Inusisa ko pa yung buong rooftop. Noong mga oras na iyon, sigurado ako na bukod sa amin, may iba pang nasa rooftop. Makalipas lang ang ilang minuto, bumaba na rin kami ni Harleen. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Pagbalik namin ng kwarto, napansin ko naman yung kamatis.
Direkto na siyang nakatapat sa kama namin. Kinalaw mo ba yung kamatis? Tanong ko kay Harleen. Ha? Saan? Tanong niya rin. Ayun o, yung kamatis na yun. Kinalaw mo pa? Sa kapila ko nilagay yan eh. Sabi ko sa kanya. Kakabalik ko lang 'di ba? Saan mo ba binili ang kamatis na yan? Bakit hugis mata? Nagtatakang tanong ulit ni Harleen. Humiga muna ako sa kama bago nagsalita. Hindi ko yan binili. Sa rooftop ko lang yan kinuha. Kampante kong sabi. Napalingon siya agad sa akin. Para bang may nagawa akong kasalanan. Base sa kanyang reaksyon. Sa rooftop? Sa kamatisan ni Aling Susan? Tanong niya ulit sa akin.